Sa mga nabanggit na record ni Secretary Benny Laguesma, ang kanyang pinakamagandang nagawa ay ang umalis at mapalitan. Nagkagulatan na lamang sa balitang si dating MMDA Chief at Senador Francis Tolentino na ang pumalit bilang bagong DOLE Secretary. Ganon-ganon na lamang po ba yun? Nais naming magbalik tanaw sa pinakawalang kwentang administrasyon ng DOLE sa kasaysayan ng ating bansa. 5.97 million pesos. Ito po ang natanggap na sahod at allowance ni dating DOLE Secretary Benny Laguesma para sa taong 2025. Ang isang manggagawang minimum wage earner na sumasahod ng 695 pesos kada araw ay kinakailangang magtrabaho ng 33 years para maabot ang sahod na natatanggap ng dating Secretary Laguesma. Despite being one of the highest paid government officials in the country, nag-awol po ang dating kalihim. Pero hanggang ngayon, ni wala man lang pagkilala ang ahensya sa malaking kapabayang ito. Dumaan na tayo sa krisis ni hindi man lamang nagawang magpakita ng dating kalihim na si Secretary Laguesma at ng mga matataas na opisyal ng DOLE upang ipagtanggol ang ating mga manggagawa. At ngayon, nagkagulatan na lamang sa balitang si dating MMDA Chief at Senador Francis Tolentino na ang pumalit bilang bagong DOLE Secretary. Ganon-ganon na lamang po ba yun? Tahimik na pinalitan si Secretary Laguesma at hindi man lamang haharapin ni PBBM ang mga manggagawa upang magpaliwanag. Kahit isang consultation, kaharap ang mga manggagawa, hindi man lamang ginawa. Batid na ang interes ng kagawarang ito ay wala sa mga manggagawa. Dahilan kung bakit sila binansagang Department of Labor and Employer. DOLE pa mismo ang nangunguna at numero unong humaharang sa pagsasabatas ng nakabinbing House Bill number 8081 na magbubuwag ng provincial rate at legislated wage increase na 200 pesos para sa ating mga manggagawa. Alalahanin po natin na mismong sa bulwagang ito, sinabi at tinindigan ng DOLE na wala daw silang nakikitang kahit anong rason o dahilan para itaas ang sahod ng mga manggagawa. We thus contend that the workers of this country have been left with no genuine representation in the executive branch of the government. Iisa ang mensaheng ipinapadala ng ehekutibo. Walang pakialam ang gobyerno sa mga manggagawang Pilipino. Kaya ang tanong at hamon namin kay Secretary Tolentino, magpapatuloy pa rin ba ang ganitong kalakaran sa ilalim ng kanyang pamumuno? We reiterate our challenge to the incoming DOLE Secretary. Kausapin niyo naman ho ang mga manggagawa. Our question, ano ang tindig ng Department of Labor and Employment sa pagtataas ng sahod, sa legislated wage increase, sa pagbubuwag ng provincial rate, sa pagwawakas sa kontraktualisasyon at endo? Handang makipagtulungan ang mga manggagawa. Pero ito po'y mangyayari lamang kung handa rin ang Department of Labor and Employment na makipag-usap, umupo at magkaroon ng isang makabuluhan na dialogo. Tara na, kamanggagawa!